Puntahan natin itong, topic kay Inday Sara Duterte. Dahil nga po mga kababayan 'no, pinapabura po, pinapaalis ni Vice President Inday Sara Duterte yung mga design doon sa loob ng classroom. Oh, ako pabor din po ako dito, eh. Ang balita, sa Radyong Sira, balita sa Diaryong Punet. Ay abangan niyo po, mga kababayan, sa katapusan po bago tayo mag-continue, sa katapusan po magpapalaro tayo dito sa YouTube channel natin. Magpapalaro po tayo. Kung sino po ang makakuhula nung tamang sagot, bibigyan po ako ng premyo. Sa katapusan po 'yan. So sabi dito, Sara orders removal of wall decoration in classroom. Fosters tarpaulin unnecessary artwork and other decoration inside classrooms should be removed to enable students to focus on their lessons. Correct? Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte reminded public school teachers and administrator ahead of the start of class this month. Balita ng Philippine Star. Ako po mga bossing, agree po ako dito, eh. Kasi parang yung iba, yung ibang mga teacher kung ano-ano na lang pinagsasasabit do'n sa classroom nila. Oh, yung Pasko-Pasko, ang ginagawa nung iba isasampay ng Pasko, tapos nakakalimutan ng tanggalin, ayun, buong, season 'no, buong school year, Pasko doon sa classroom na yun. At kung ano-ano pa, yung mga kortina 'no, yung blackboard lalagyan ng kortina pa tapos bubuksan ng gano'n. Kumbaga parang, although makakaganda, pero minsan hindi makakaganda, minsan sobra-sobra lang po. So dumako tayo dito, ayan. Kung makikita niyo po, ayan po yung ano, yan po yung bagong classroom. Ano ang masasabi mo sa pagbabawal at pagtatanggal ng mga anunsyo at dekorasyon sa classroom? Oh, kung makikita niyo naman po napakalinis, napaka-neat. Oh, may maayos na upuan, may maayos na table, 'di ba? Mas talagang makikita natin na talagang ang focus is magpakadalubhasa. Ang lalim nun, ha? Parang salitaan pa ng Jose Rizal yun, magpakadalubhasa. Oh. Para sa'kin kung ganyan kalinis, parang siguro ano ba, napakatahimik, yung tipo bang, para doon sa mga estudyante na talagang gustong makapag-aral, eto ang ganda ng classroom, 'di ba? Walang distraction, walang kung ano-ano. Sabi ni Scorpius, "I agree for primary and secondary classroom. Sa kindergarten medyo kailangan nila ng visual enhancement sa classroom. Of course, dapat appropriate at di lang basta may borloloy." Correct, tama sir. Kasi yung mga bata kung paano natin nandun yung medyo ano sila, na, "Ayoko pumasok sa eskuwelahan." Hindi pa po kasi sila sanay, 'di ba? So, kailangan merong konting mga borloloy, tama nga naman na appropriate doon sa pag-aaralan. Sabi ni Sir Don Eric Angeles, maaliwalas tignan. Oh. Kumpara mo naman dito, eto, ano 'to? Hindi naman po natin ay ito nga siguro pambata nga 'to, pero, kagaya nun, ano ba yung mga nakasabit, bande-bandera lang. Siguro kung ang gagawin diyan ay bandera ng ABCD, EFG, LF, yung tipo bang appropriate nga at tugma, 'no? Tugma doon sa kanilang pag-aaralan, hindi na lang yung basta na lang, "O tignan natin 'to, maganda 'to, o maganda 'tong figurine na 'to, ilagay natin 'to. O nakita ko 'to sa Divisoria, naku, panigurado ako sasabihin nung principal namin, 'Ay ang ganda naman ng classroom dito.'" Pero hindi naman po tugma doon sa kanilang pinag-aaralan. Oh, mas maganda at maayos, maaliwalas yung mga ganitong classroom, ayan. Oh, 'di ba? Meron kang maayos na upuan, maayos na table, ay naka-connect pala yun 'no, nakaduktong na dun yung ano, yung table, talagang desk pala yun ng mag-aaral, ang galing.
Akala ko hiwalay yung upuan at hiwalay yung lamesa, eh, oh. Kasi tingnan niyo, yung paa, ito paa, paa, tapos dun papasok yung estudyante. Ta's meron siyang lagayan ng mga gamit niya sa ilalim, ang ganda po. Tapos sasabihin nung mga iba, "Yung Inday Sara Duterte niyo walang ano, walang kaalam-alam sa DepEd, walang kaalam-alam sa mga mag-aaral, sa mga eskwelahan." Sabi ni Ma'am Lynn Garcia, "Mas magandang tignan ang room 'pag walang burloloy." Eh, kung makikita niyo naman po yung mga Japan, yung mga ibang bansa, eh, talagang malilinis po at maayos. Kumbaga lalo na dun sa mga seryosong pag-aaral, eh, dapat po ganyan talaga, maaliwalas. Tsaka hindi ka maano, hindi ka maiirita, eh, "Ano ba 'tong mga 'to, yung mga nakakabit dito dumidikit sa uniform ko kung ano-ano." O yan, malinis na malinis pati pader, oh. Talagang ang tanging nasa utak lang nung guro at nung mag-aaral ay kung ano po yung kanilang lesson for today. Yan, kaya dapat ano, eh, saludo tayo kay Inday Sara Duterte. Hindi yung mga makakaliwa, mga makabundok dahil nga ayaw nilang pahawakan kay Inday Sara Duterte ang Department of Education dahil sira yung plano nila, eh. Sa mga eskwelahan sila nag-uumpisa, eh, 'no, na mag-recruit. Oh, eh, si Inday ang nandiyan. Merong, pondo, 'no, para po mas talagang masupil na sila. Eh, tingin ko naman po ititigil na yang confidential fund na yan talagang 'pag totally zero na sila. Pero hangga't ngayon, meron pang nakakalusot na makapag-recruit sa mga estudyante natin, ay malamang sa alamang po yan, hindi matitigil yan. At kami po ay pabor dun. Dahil dun sa mga nakakaintindi naman po kung ano talaga ang confidential fund, eh, talagang pabor naman po yun, 'di ba? Yung mga hindi nakakaintindi lalo na sa TikTok, ang dami kong nakikita sa TikTok nagpapaliwanag pa. Pinag-uusapan pa nila nung ano, yung confidential fund ang tawag nila, secret fund, secret fund. Kasi hindi nila mabigkas yung confidential fund. Oh.